So yun, boss. Oh. Okay, sir. Tama, Maganda, diba? maganda. Oo, sir. Oh, ang bilis. Kasi nga, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan rate yung dating mong tato dito. So meron tayong dahon, tama? So kailangan ko ng dahon sa taas. Tapos itong puna na to, ito magiging pang cut lang natin. Para hindi obvious na hindi sila talaga magtugma. Okay, sir. So nagtugmaan sila gawa ng ating ilalagay ng mga adlib. So ito na yung makikita mo sa side part. Tayo kasi. Ito na yung makikita mo dyan. So, ayan, dito sa part na yan, ito na yan. So, possible itong ganyang kalaki na yan. Kasi kapag nilitan natin, ang laki-laki nito, ano naman ilalagay natin? Pangit tignan, di ba? Tapos yung bunny naman po, siguro i-edit ko lang ulit yun. Okay, sir. Pinakita ko itong part na to, yung kalahati na to. So, aariglayin ko ulit yun dito. So, lalagay tayo ng bunny, tapos yung scoreboard dito. Di ba, tama? Okay, sir. So, yun. Ngayon, focus tayo dito sa gilid mo tsaka itong buong harapan. Ayun lang. Okay, sir. Ha? Maganda, sir. So, okay tayo dito na sa Okay, isa. sir. Okay, sir. Yung luniton sa manang areglo. Okay, sir. Okay? Sige. Thank you. Bilis ka usap. Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang custom design na black and gray. Bali full leg po, wrap around ang gagawin natin. So dito mga bossing, meron na tayo na unang session at ngayon itutuloy na natin itong project nga at meron siyang 2 araw na session sa atin mga bossing para matapos itong kanyang project. Pero sure tayo mga bossing na hindi natin ito matatapos dahil sa laki ng binti ng ating boss at ito request ng ating boss. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. So meron tayo rito 2-day session. Bali full leg po ang gagawin natin mga bossing. So dito ay meron tayo rito Japanese temple ilalagay dyan. So dito muna tayo. Ito ilalagay natin ito ng Bugs Bunny. Ito yung Space Jam. So ito yung matagal ng pangarap na tattoo ng ating bossing. Ididikit natin sa kanyang lumang tattoo mga bossing. So patatakbuhin natin ito ng 2 araw. Grabe, sana matapos natin to. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw ulit ha. Bali meron tayong half leg, ay di pala half leg, full leg na to mga bossing. Kasi itong parts na to ay gawa rin natin dati. So dudugtungan lang natin. So ito na po yung kanyang second session. Pero meron tayong 2 araw na session na gagawin para sa kanyang project na full leg, wrap around, black and gray, Transporka, basta ganun na yun. Hey! At ayun na nga, ganyan na tayo. So bago tayo magpatuloy mga bossing, ay dumako muna tayo dito sa ating tanungan portion. At ang nagtatanong ay galing kay Bebe Junjun. Ayos yung pangalan, no? At ang tanong niya, Sir Lloyd, any advice po, first time mag-join ng tattoo competition, newbie tattoo artist, thank you. O diba mga bossing, dito ay nagtatanong po siya kung anong dapat niyang gawin dahil first time niya sasali ng competition. Dito mga bossing, dahil first time mga sasali ng competition, siguraduhin nyo lamang po na wala kayong makakalimutan kahit na anong gamit pang tattoo nang sa ganun hindi po sayang yung first time ninyo. Siguraduhin nyo po yun mga bossing at i-double check nyo po yun bago kayo umalis. Pangalawa mga bossing, kailangan i-ready nyo po yung mga piyesang gagawin niyo. Maganda dyan, gabi pa lang po ay naka-stencil na kayo nang sa ganun ay hindi kayo mauubusan ng oras pagdating nyo doon. Kumbaga pagdating doon mga bossing is talagang kalmado lang, nag-set up na kayo tapos inaantay nyo lang po yung model ninyo nang sa ganun syempre hindi kayo kakapusin sa oras dahil nga first time ninyo at syempre kakapakapapa kayo dun kung ano mga dapat nyong gawin. Ngayon mga bossing, dahil first time mo naman sasali, huwag ka munang gagawa ng malaki. Yes mga bossing, ang gawin mo rito para sa akin dahil first time mo nga, gawin mo lamang bossing yung alam mong ginagawa mo rito sa labas bago mo dalhin sa competition nang sa ganun hindi ka maliligaw at talagang alam na alam mo yung ginagawa mo. Kasi ganito yung bossing, di ba? Naglalaro ka tapos ang nilaro mo ay hindi mo yung ginagawa doon sa labas. Ang ibig ko sabihin, kung ano yung pinapractice mo sa labas, yun naman hindi mo ginagawa doon sa competition. So syempre mga bossing, makakapa ka doon at wag na wag mong gagawin yun. Kailangan dito mga bossing, pag sumali ka ng competition, gamitin mo kung saan ka malakas. Nang sa ganun ano man ang mangyari, kung ano man magiging resulta, syempre ginawa mo yung best mo. At syempre, wag na wag mong kakalimutan mag-enjoy. Yan, importante yan mga bossing dahil first time mo, kailangan i-enjoy mo lang yung mga nangyayari. At mag-observe ka na rin mga bossing kung ano may mga ginagawa ng ibang participant doon na sumasali din sa competition, di ba mga bossing? Mas maganda nang mag-obserba na sa ganun sa susunod na pagsali mo hindi ka na rin talaga maliligaw at malay mo makapulot ka pa ng iba pang technique. Yes mga bossing importante rin yan. Kung sakasakaling ang maaga ka natapos, wag mong kalimutang umikot at panoorin pa yung ibang artist nang sa ganun is makakuha ka ng mga technique na magagamit mo sa susunod na event, o di ba? So ito pala ang ating finished product mga boss. Ito yung ating day 1. O diba, grabe ang tibay na sir. Babalik pa yun bukas. At ito naman po yung project na ginawa ng ating co-artist. So ang project ngayong araw ay meron po siyang Polynesian na armband.
At ayun na, date na tayo mga bossing. So dito mga bossing, talagang nararamdaman ko na rin po yung ating bossing gawa nga ng medyo masakit po doon sa part na pinaglagyan natin. Akalaan nyo mga bossing ha, malapit na po sa may bandang singit na. Yung tattoo niya kasi paikot po ito at doon sa may bandang alak-alakan mga bossing, yung kung saan yung part ni Bugs Bunny natin ginawa yun, ay talagang masakitin po sa part ni gawa nga ng malambuntit po yung part na yun. Doon sa may alak-alakan mga bossing, talagang iniiwasan po yan dahil nga medyo masakit po talaga. So yun mga boss, day 2 na tayo. Bali ito yung gagawin natin ngayong araw, itong side na to. Tapos ito yung nagawa natin kahapon. Harap nga sir. Ayan. So ito yung nagawa natin kahapon. So diretso yan. Grabe ang tiba ni sir. Muntik na umabot sa kanyang singit. Diba? Masakit ba sir? Masakit. So ito yung nagawa natin kahapon mga bossing. Bali itutuloy na natin. Balik ka ulit dun sir. Yan. So ito yung gagawin natin ngayong araw. Tapos pagkokonektahin na natin yung dalawang piyesang nagawa natin. Bali meron pa siyang pangatlong session dito. So pagbalik na yun, gawa nga ng talagang napakalaki ng hita ng ating bossing. From? Tingnan si bossing? Australia. O, diba? So yun mga boss. Game na tayo para sa ating 2-day session mga bossing. Ang kanyang project ay full leg wrap around. O, diba? G. At ayun na, date na tayo mga bossing ha. At kung mapapansin nyo, yung project ng ating bossing, bali yung unang project na ginawa rin sa kanya mga bossing is ito yung last year pa. Ngayon is nagbalik yung ating bossing para tapusin nga po ito, pero na-decision siya, nabuuin na po yung kanyang leg piece. Yes mga bossing, bali kinuha niya na po dito ay yung kanyang full leg wrap around. Ngayon mga bossing, nanghingi siya sa atin ng 2 session. At kung mapapansin nyo, yung project na ginagawa natin sa kanya mga bossing, ang ginawa natin diskarte dito ay trust polka. Mga bossing, gawa nga po ng ang dami-dami pong gustong gawin ng ating bossing dito sa kanyang binte. At wala akong maisip na gagawin kong konsepto, kundi yung pinaka mabilis dito mga bossing para maipasok ko lahat ng mga karakter na gusto niya ay yung bagsakan na trash polka. Yes mga bossing, isa kasi to sa magandang diskarte nang sa ganun na kahit iba-iba yung pyesa mga bossing, dahil doon sa abstract na pumapasok sa part na yon, kahit pa paano mga bossing, nagiging isa yung pyesang ginagawa natin. Pero mga bossing, paalala lamang po, kung gagawin yung ganitong diskarte, siguraduhin nyo lamang po na punong-puno rin po kayo ng knowledge pagdating sa part na to. Hindi lang kasi ito basta-basta ginagawa ng ganun. Dapat alam nyo rin po kung ano yung areglo, yung gagawin nyo na sa ganun, hindi po masasayang yung project na to. Yes mga bossing, sa part na to wala namang ganong mali. Pero syempre, kailangan yung flow ng piyesang gagawin mo is tugma pa rin or maganda yung kalalabasan. Ibig sabihin yung bagsakan in overall mga bossing, kahit pa paano ay maganda. Syempre, kailangan mo dyan i-edit yan ng sa ganun. Pag ipinakita mo yun sa bossing natin, malalaman niya kagad na maganda yung kinalabasan. Syempre di mga bossing, kasi nga po kapag iniisip lang natin na sasabihin natin sa kanya na ito dapat natin gawin, syempre zero idea yung ating bossing sa kalalabasan ng kanyang project. So dito mga bossing, para makapayag natin siya, talagang in-edit natin yung design at ipinakita natin sa kanya yung kalalabasan ng project na ginagawa natin. So ito palang ating finished product mga boss. Hindi ko siya natapos. Kasi nga po, kinapos na ko ngayon ng oras mga bossing at talagang masakit na rin po yung nararamdaman ng ating bossing. So dito mga bossing, inabot tayo ng 14 hours in total mga bossing sa loob ng 2 araw. Pero para sa akin bossing, okay na rin po na hindi ko to natapos. Gawa nga ng talaga, ang request ko kay bossing is 3 araw. Yun din naman ang request niya ha. Pero dito mga bossing, talagang pinilit naman natin matapos to. Kaso nga lang talagang napakalak po ng binti ng ating bossing. Hindi po talaga biro yung gawa kasi nung last time, meron pa po ako naiwan doon sa kanyang binti. Kaya talagang hinabol namin yun. Nang sa ganun is mabuo namin to kahit papano. So nag-request tayo na kunin pa ng isang session to na sa ganun is magawa natin to ng pulido. Kaya obligado magpakita sa atin ng bossing natin next year. Magtutos pa tayo bossing ha. Sa may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!